Di ka pa ba papasok sa loob, friend? Malamig dito. Baka ginawin ka. Wika ni Margaret sa kaibigang si Sol. Huwag na muna, friend. Kayo muna sa loob. Mas gusto ko kasi na tanawin ang mga nagliliparang mga ibon dito sa barko. Tingnan mo, di ba ang gaganda nila? Tuwang wika ni Sol. Kaya nangingiti na din si Margaret sa reaksyon ng kaibigan. Naaliw sa panunood sa mga ito. Sa di kalayuan naman, andon si Jack, kasalukuyang nagpipinta o nagdo-drawing sa mga tao na dumadaan. Hilig kasi nito ang magpinta, kaya nakagawian na niya halos kung ano-ano na lang may sipan nito'y pinipinta nito nang di sinasadya. Napagawi siya sa dalawang babaeng nag-uusap. At sakto ang ganda ng view. Kaya dali-dali niyang pinagalaw ang mga kamay para magpinta. Maipinta ang dalawa. Pero malikot ang isa sa isang babae. Kaya medyo tagilid na lang nito kinuha ang isa na may tinuturong mga ibon sa kalangitan na nakangiti. Kaya habang nakangiti ang babae, halos mabatubala ni si Jack dahil kahit medyo malayo ang kinaroroonan ng mga ito. Ginamit ang mga kanyang telescope para pag-aralan ang mga kilos nito at gumalaw uli ang mga kamay niya sa pag-drawing. Kaya nang matapos nito ang drawing, nagandahan siya sa babae kaya titig na titig siya sa kanyang ginuhit. Nang aktong ibabaling nito ang kanyang tingin sa dalawang babae na nag-uusap. Wala na ang mga ito sa lugar pagkat umusad na uli ang barko. Dumaan ang mga araw sa buhay ni Sol. Naging matagumpay siyang arkitek. Dito niya nakilala si Jonathan, isa ding seaman at naging magjowa sila. Kaya tumagal ang relasyon nila gang maisipan na magpakasal ang dalawa. Tol, uunahan na kitang pakasal. Ay naku bro, ikaw din. Saka mamadali mong mag-asawa. Di yun kadali na parang kanin pag naspasok ka. Iluluwa mo pagkatapos. Kaya pagplanuhan mong mabuti, di yung bibira ka ng bibira. Nang di mo alam ang kasunod, wika ni Jack sa kapatid na si Jonathan. Mas panganay siya kay Jonathan. Kaya lagi niya itong pinagsasabihan na pag-isipan nitong mabuti ang pagpapakasal. Nga pala, tol, matagal mo nang tinitignan ng larawan na iyong ginuhit. Anong meron doon? Yun bang soulmate mo? Tawa ng kapatid sa kanya. Patingin nga uli. Ay naku tol, sinasayang mong oras ko. Ngiti naman ni Jack sa kapatid nang biglang mag-ring ang phone nito. Iniwan si Jack sa loob ng kwarto. Kaya tinitigan uli ni Jack yun. Di kasi nito alam ang pangalan ng babae. Kaya kahit matagal na ang panahon na yun, di pa din niya maiwaglit sa isipan nito ang babae sa painting. Para bang inukupan nito ang puso niya at isipan. At di niya man lang alam kung anong pagkatao nito. Sa kabilang dako naman, mahal, i-announce na natin ang papakasal natin kaya maghanda ka, okay? Susunduin kita ng Tuesday. Di ba nakakahiya sa mga kamag-anak mo, relatives mo, mahal? Ay nako, sa ganda mong yan, ikakahiya ko, never, mahal. Ngingiti-ngiti si Jonathan kay Sol. Kaya ng Tuesday, ini-announce nila sa lahat ng mga kaanak nila ang kasal ng dalawa. Pero nang pag-announce ni Jonathan sa mga ito, sa nobya, wala si Jack. Nalit ito ng dating, kaya di nito nakita ang nobya ng kapatid. At lilinga-linga siya sa loob ng venue. Si Sol naman kasama si Jonathan. Mahal, dito ka muna. Aasikusuin ko muna ang mga bisita. Dumating kasi mga kabarkada ko, ngiti nito sa nobya. At umalis na si Jonathan sa tabi nito.
Kaya naglakad-lakad konti si Sol nang kumuha siya ng isang baso ng tubig sa mesa. At saktong paglingon niya, meron isang lalaki na pamilyar sa kanya na ngayon titig na titig ito sa kanya. Si Jack bigla itong natigilan, parang nabuhay ang kanyang pininta na ngayon nasa harapan nito ang babae. Sa matagal na panahon niyang di maiwaglit sa kanyang isipan. Kaya di na nag-aksaya ng oras si Jack. Nilapitan niya si Sol. "Hi miss, parang pamilyar ka sa akin eh." "Sino yun sir? Ako ba?" Turo ni Sol sa sarili. "Oo, ikaw nga. If I remember, nagkita na tayo sa barko. Am I right? Di ko matandaan pero matagal na yun. Sumakay ako sa barko kasi naghalidi ako sa isang isla kasamang mga kaklase ko noon. Buti naman miss, nagpunta ka dito sa venue ng kapatid ko. May kakilala ka ba dito miss?" "Ako nga pala si Jack, anong pangalan mo?" Natataranta na si Sol sa guwapo ba naman ng kausap. Parang agent ito na ang bilis magtanong. Ngingiti-ngiti si Sol nang biglang lumapit si Jonathan sa mga ito. "Tol, magkakilala kayo ng girlfriend ko," wika nito. "Girlfriend? Sino tol?" Ngiti ni Jack sa kapatid habang nakatingin pa din kay Sol. "Tol, girlfriend ko si Sol. Mahal ang utol ko." Nabigla si Jack sa natuklasan na ang matagal na niyang pinapantasya sa kanyang isipan na di mawaglit at girlfriend pala ito ng kanyang kapatid. Kaya nauutal na siyang magsalita. "Girlfriend mo siya?" Turo ni Jack kay Sol. "Oo naman tol, si Sol. Matagal ko nang sinasabi sa'yo noon pa." Bawing ngiti ni Jack sa dalawa. Kaya nilahad nito ang mga kamay ni Sol at sila ay nag-shake hand. Pero parang nanginginig ang kamay nila dahil parang magnet na di pinakawalan ang kamay ni Sol sa pagkakadikit niyon. Tol, dyan muna kayo pasag ni Jonathan dahil sa katahimikan ng dalawa na halos din na nagsasalita. "Ikaw na muna, bahala sa hipag mo," ngiti nito. "Hipag ko?" Nahimasmasan naman si Jack dahil tumatak sa isipan nito ng kanyang kahawak kamay ay ang kanyang magiging hipag na. Di alam ni Jack, nagsiselos siya sa kapatid nito dahil ang matagal na pala niyang minamahal at inaalagaan sa kanyang puso'y magiging malapit sa kanya at magiging parte na din ng buhay sa kanilang pamilya. "Sol, masaya ka ba sa kapatid ko?" "Ba't mo naman natanong yan, bayaw?" "Wala lang. Lika, may papakita ko sa'yo." Hinawakan ni Jack ang mga kamay ni Sol bago sila pumasok sa munting silid sa gilid ng bahay nila. Tumambad sa kanyang harapan ang puting tela doon. "Ano po yan, kuya?" "Buksan mo, yan ang gift ko sa'yo." "Talaga, kuya?" "Oo, sige na, buksan mo." Ngiti-ngiti si Jack sa hipag nito. Nang walang ano-ano'y binuksan niya iyon ni Sol at nakita ang magandang larawan sa painting. Isang babae na tinuturo ang mga ibon sa kalawakan at sa gilid may kasama ito at biglang gumuhit sa alaala ni Sol ang lahat ng iyon. Iyon ang araw na inaaya siya ni Margaret na pumasok sa loob ng kasayahan. Kaya ngingiti-ngiti si Sol na tinitigan si Jack. Dahil sa tuwa, mabilis niyang niyakap ang bayaw nito dahil maganda ang obrang maestra na ginawa ni Jack. "Salamat kuya, ang ganda." Ngingiti-ngiti lang silang dalawa na wala lang. Di maiwasan ni Jack na haplusin ang mukha ni Sol kaya nagkatitigan na silang dalawa nito. Masaya si Sol dahil sa natanggap na gift o regalo mula kay Jack. Masaya si Jonathan at Sol
Pero sa di nila alam, merong trials na darating sa kanilang dalawa. Isang pagsubok na kuhubog sa kanilang pagmamahalan. Mahal, ito nang pinakahintay ko. Ipon muna ako para sa nalalapit nating kasal. Promise mo, babalik ka sa akin na. Oo naman mahal, promise, babalik ako para makasama na kita. Ngiting wika ni Jonathan sa nobya na si Saul. Kaya masayang sumakay na uli ng barko ang nobyo. Isa itong kapitan ng barko kaya naglayag uli para makaipon sa kasal nila ng nobya. Tinitignan ni Saul ang barko habang papalayo. Nalulungkot siya na di niya mawari. Pero baon na baon pa din ang mga pangako ng nobyo na ito'y pabalik na muli sa kanya. Dumaan ang mga araw sa buhay ni Saul at ganun din si Jack. Pilit na winawaglit sa isipan nito si Saul sapagkat magiging asawa na ito ng kapatid niyang si Jonathan. Pero pag nagdodrawing naman siya, laging si Saul ang nilalaman ng mga modelo niya sa drawing. Hays, ano ba naman to? Bulong na wika ni Jack sa isipan nang biglang tumunog ang phone nito. Ang papa nito ang tumatawag. Hello papa, napatawag po kayo. Anak, merong nangyari hindi maganda sa kapatid mo. At di siya mahanap-hanap. At nawawala ang kapatid mo. Pero papa, paano nangyari yun pa? Di ko alam anak, basta naibalita na lang. Alam malakas ang hampas ng alon sa dagat. Kalma lang kayo papa, gagawin ko ang paraan para alamin ang totoo. Gang matapos ang usapan nila ng ama sa phone, tigagal si Jack at di alam ang gagawin. Nag-aalala siya kay Saul kung ano ang gagawin pag nalaman ito. Di alam ni Jack kung magsasaya ba siya o nalulungkot sa nangyari. Kaya humugot siya ng isang malalim na hininga at dali-daling umalis ng kanilang bahay, lulan ang sasakyan nito. Abala noong mga sandaling iyon si Saul, kasalukuyan siyang nag-i-skate sa lamesa nito nang bigla siyang may natabig at biglang tumilapon sa sahig. Ang picture nila ni Jonathan at biglang nabasag at napunit sa gitna ang larawan. Kaya naghiwalay sila. Kainis, paano ko pa ito may ipapagdudugtong? Hay buhay, Jack magtatampo yun pag nakita ito. Bulong na wika ni Saul. Dahil naalala nito ang nobyong si Jonathan. At mabilis ang kabog ng dibdib nito. Nang may kumakatok sa kanyang silid, ang kanyang ina ang kumakatok. Ma, ano po yun? Anak, may bisita ka. Kapatid daw ni Jonathan. Okay po ma. Bababa na po ako saglit. Tumango ang ina ni Saul. Bago bumaba. Nakita ni Jack ito. Nagandahan siya kay Saul ng mga oras na yon at natamimi. Napakaganda kasi ni Saul bigla sa paningin niya. At mas lalo niyang napatitig. Napatitig siya at sumeryoso siyang bigla dahil di naman ligaw ang pinunta doon. Kumusta ka Saul? Ikaw pala Jack, napadalaw ka. Dumaan lang ako kasi naalala ko na mas makabubuti na sabihin ko na ito ng personal kaysa sa phone. Ang alin ba? Ngiti ni Saul. Saul, habang lumalapit si Jack, patuloy itong nagsasalita. Saul, tatagan mo ang loob mo. Wala na si Jonathan. Huwag kang magbiro ng ganyan, Jack. Di ako nagbibiro. Nagpadala agad si Papa para halugugin at hanapin siya pero wala na. Di na nila siya mahanap. Sorry, Saul, pero yun ang totoo. Aaminin ko, wala man akong magawa dahil ginawa na nila ang lahat, wala pa din. Di makapaniwala si Saul sa nadinig. Buhat kay Jack kaya umiyak siya at humagulgol na lang ito.
at inalo-alo siya ni Jack. Umiyak siya sa mga bisig ni Jack. Nagdaan ang mga araw. Taon. Wala na ding saysay pa ang paghahanap. Kaya nabuhay si Saul na laging iniisip si Jonathan. Pero laging sinusuyo at inaalo siya ni Jack. Kaya di maiwasan na silang dalaway mahulog ang kalooban sa isa't isa. Nasa tabing dagat si Saul at Jack. Ng mga oras na yon, naisipan kasi nilang mag-midnight swimming na dalawa. Kailan mo ba ako sasagutin ha, Saul? Tagal ko nang nanliligaw sa'yo. 2 taon na yata, ngiti ni Jack dito. Bilis 2 taon na din buhat nang mawala si Jonathan. O sige na, sinasagot na kita. Talaga? Oo na po, Kuya Jack. Yahoo! Tuwang wika ni Jack. At binuhat niya si Saul at inikot-ikot sa tabing dagat. Kaya masaya silang dalawa. Kaya pinakita nila sa bawat isa ang kahulugan ng pag-ibig. Alam mo, Saul, naalala mo ang picture na binigay ko sa'yo? Yung painting mula nang may pinta ko. May pinta ko yon, di mo na pinatahimik ang puso ko. Gabi-gabing ikaw ang panaginip ko. Pero pagmulat ko ng aking mga matay, di pala totoo. Dahil si Jonathan ang mahal mo ng mga oras na yon. Shh! Dito na ako sa tabi mo, Jack. Kaya huwag mo nang isipin pa ang nakaraan, okay? Ngingiti-ngiti si Saul kay Jack. Dahil sa totoo lang, mas gwapo si Jack sa paningin niya ng mga oras na yon. Mahal mo ba talaga ako? Tanong uli ni Jack kay Saul. Ano po bang tanong yan, Jack? Oo na nga, sasama ba ako sa'yo na mag-midnight swimming kung hindi? Tatatawa-tawang sagot ni Saul. Oo nga ano? Sa kanito ginawarang ng matamis ng ngiti. Ang kasintahang si Jack, kaya masaya silang dalawa. At tumingin sa kalangitan. Iniisip nilang dalawa si Jonathan kung saan man ito. Alam nilang masaya na din ito sa kinaroroonan niya. Salamat guys sa pakikinig at panonood sa bidyong ito. At sundan lang ang obra maestra ni Bayaw. At shout out sa inyong lahat.